Welcome back mga brothers sa ating walk around review. For today's video, dumayo pa tayo rito sa Rusi, Cubao para lang alamin ang bagong motorsiklo ng Rusi. Ito nga yung Cyclone 400S mga brothers. Ayan. So by the way mga brothers, 5 unit lang daw ang meron nito. So ngayon, paunahan na lang kayo. At meron isang unit dito sa Cubao. At meron din daw sa Makati, balita ko. Kaya huwag na natin patagalin mga brothers. Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Alright mga brothers, simulan na natin ikutan itong bagong motorsiklo ng Rusi. Ito nga yung Cyclone 400S, no? As you may know mga brothers, may nauna ng 400cc ang Rusi. Yan po yung Cyclone 400. Ayan, no? Binablog ni Mark, oh. O, di ba? O, diba? Dito tayo, body design ng motor. Ayan, ikutan muna natin siya para makita nyo. Makilatis nyo. Ano ba sa palagay nyo mga brothers ang kanyang body design? May nagsabi daw yung handlebar pan tricycle. Pero yan po kasi isang sports tourer na motorsiklo. Meaning mga brothers, na sport design yung motor, pero nagbibigay siya ng upright riding position. Kaya po ganun yung setup ng handlebar niya. Naked po siya na pataas, hindi po siya clip-on. Okay? No, tsaka yung tindig niya mga brothers, para siyang Sigma 250 na pinalaki. Nakapansin ko yung tangke niya na camelback style. Yung pairings niya, no, ang ganda ng mga linings, no. Simple lang pero elegante at sports yung datingan. Masasabi ko siya parang hindi siya aggressive, no. Kaya na parang brusko siya humarap. No, hindi siya matutulis, no. Although may tulis siya dito. Ayan, makikita niyo yung harapan, no. Oh, di ba? Naka-projector lamp. Mamaya silipin natin yan sa ating inspeksyon. Ngayon, ikutan muna natin ang fender. Okay din, parang mga traditional na big bike ng araw yung fender niya, no? Makurve siya. At ang kagandahan, makikita niyo mga brothers, meron na rin siyang kasamang sliders, ang kapan, hindi ka na magpapalagay. Yung buong body ng motor mga brothers, talagang nakobera na talaga ng ng pairings niya rito. And for me, it's alright lang naman kasi maganda to sa aerodynamics. May kikita tayo rito ng air ventilation. At saka ang ganda ng pagkakakombinasyon, no? Gloss dito and then matte finish na and then may gloss na naman dito sa baba sa araro niya, no? Ang ganda rin ng araro. Yung chassis niya rito, balot na rin ng kanyang fairing, so hindi na natin makikita kung anong klaseng chassis ang ginamit. Ayan, yung side niya rito, no? Okay din. May lines dito and then may Cyclone S na may sticker. Ang gusto ko pa sa Rusi ngayon mga brothers, mapapansin nyo ba to? Walang nakalagay na Rusi. Diba? Cyclone 400S lang. Tapos ang maganda pa, Cyclone ang nakalagay dito. No, dapat ito nilagay lang na nila Rusi. Para again, ito yung nilagay nila no. Pero for me, ito na lang sana ginawang Rusi. Ayan, pero syempre, alam naman natin na karamihan na bibili, tatanggalin niya, kaya tinanggal na ng Rusi. Unahan na kayo. Then meron pa rito engrave, Cyclone. By the way mga brothers, original ito sa Songshen, no? Tsaka yung 400S nila doon na modern classic, no? Sa Songshen po yan. Ayan, so nakita nyo na yung kanyang body design. Napakaganda, no? Ganito pala itsura na isang sports tourer. And by the way, dagdag pa natin na pag sports tourer, matataas ang windshield at malapad. Pwede natin i-adjust. Gusto natin taasan, pwede. Ayan, o. Subukan natin taas. Ayan, o. So, madali lang sa taas. Luwagan nyo lang to. Luwagan nyo lang din yung kabilang nut. Okay na. Ayan, tinaas ko siya para makita nyo mga brothers. Ayan. Gwapo ba? Kasi mas maganda pag nakataas, hindi ka ganun natatamaan ng mga hangin na sasalubong sa'yo, so hindi ka ganun kapagod sa nagra-ride ka na. Okay din naman. Ayun, lumawit lang konti dito, pero maganda rin kung nakababa, so kung tagulan, di papasukin. Baba na natin. So, ang pinakagusto ko rito sa motorsiklo na to mga brothers, is naka-dual channel Bosch ABS na siya. Ayan mga brothers, so kikita nyo, no? Naka-ABS na po siya. At ang kagandahan, ang laki ng disc rotor niya, no? Hindi lang minention kung ilang millimeter to, pero napakalaki po at dual disc brake na rin siya rito sa harap. And also,
Dual 4 piston caliper na siya. So ang ganda ng braking power nito. Yung braking power pa nga lang ng Cyclone 400, nagandahan na ako eh. What if pa kaya pag dual disc brake na dito sa harapan, no? So ang gusto ko pa rito mga brothers, naka-telescopic port na siya na makapal, no? May reflector na rin dito at ang ginamit na tornilyo rito sa harap, puro mga stainless na at hindi basta-basta kakalawangin. Ayan, itong kabilang side para makita nyo. Ayun, yun yung ABS. Diba? O. Tapos yung gulong dito mga brothers, ang laki. Malaki pa yung gulong niya doon sa kapatid niya sa Cyclone 400. No? 120 by 70 at 17 inches. No? Ang kagandahan, tubeless na ito. At I think gumamit sila rito ng ibang brand na mas maganda at mas smooth ang kanyang compound. No? Soft compound pala, what I mean. Tsaka ang ganda ng treads dito. O, panghawi talaga sa ulan. Ang mags niya mga brothers, may spoke na 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Meron siyang 6 spoke. Naka-divide sa 2. So meron kang 12 spoke dito. Flat finish ang kanyang kulay. Alright? So punta tayo sa likod para makita nyo naman dito yung gulong sa likuran. So dito mga brothers, meron tayo ritong tire size na around 160 by 60 rito at 17 inches. No? Napakalaki, pang big bike na talaga. Ayan, at same ang kanyang compound dito, no? Soft compound na ito mga brothers, so kahit wag ka na magpalit. And also may brand siya na Team Soon. Kung masasabi naman sa goma, pagka kinapa mo kagad, quality na no? So ganun din yung approach ng mags, mas malapad lang dito sa likod, of course, syempre. No, dapat lang. Naka-disc brake din ito mga brothers na may malaking disc rotor and naka-single piston pot caliper dito. And of course, ABS na nga rin yan. Ang swing arm niya, bakal to mga brothers. At nandito yung adjust ng tension. What I like pa rito sa motor na to mga brothers, naka-stainless muffler, brothers. Ang kapang ganda, pulido yung pagkakagawa. Tapos may balot pa rito ng Cyclone sa muffler guard. Ayan no, nakakat lang siya Diba? So ang ganda pag nakita mo sa malayo, nag-highlights diba? Boom, panis. No, tapos ang tapakan mga brothers, dark gray finish siya na aluminum. No? Tsaka ang ganda nito, premium na premium. Grabe yung kapal Okay to So pag natumbay motor mo, titiklop lang siya. Tsaka yung pagka-finish nito mga brothers, di mo sasabihin pipitsugin magmula rito sa pedal, sa tapakan, and also sa pillion mo. Same approach. No? Kabilang side kaya. Ganun din dito. No, iba talaga pag ang gawa ng Songshan mga brothers, masasabi mo talagang hindi pipitsugin yung mga motor nila. Kaya sila pasok sa mga top 10 na motorcycle manufacturers sa China. Kasi yung mga details ng parts nila, talagang hindi nila tinitipid. So ito mo naman sa shifter, adjustable pa to. Depende pa sa laki ng paa mo. Pwede mo atras dito, lagay rito. Pwede mo naman dito. Depende kung mahaba yung paa mo, no? At ang chain na ginamit dito is 520, hindi ako nagkakamali. And good thing, meron ka rito chain guard all the way rito sa tire hugger. So extra protection sa mga putik. Tsaka ang underneath, napakalinis. Alam nyo bakit? Naka-monoshock Tapos good thing, naka-linkage na rin ito. So mas maganda yung play or load ng shock natin lalo na sa likod. No? Ayan, siguro ito, dual sports mo na lang. Makakadaan ka na sa mga off-road. Kung gusto mo lang Linis ng underneath. Dali mo malilinis. Ayan. Diba? Tapos yung rear fender dito, sporty look. May tulis kahit papano, may design. No, hindi papatalo. Ayan, Tapos ito lang yung makikita mo may Rusi, yung plaka habang wala ka pang plaka, Ito muna temporary. May reflector dito mga brothers. At naka-LED na rin ang turn signal lights nito. And good thing, flexible siya. No, may kasama ng ilaw yung iyong plaka. At ang iyong taillight dito sa likod mga brothers, maliit lang siya, simple lang pero sporty look. Ayan Sad to say mga brothers, hindi ito naka-activate. So hindi natin makikita kung anong klase siyang umilaw in person. Pero ang lente, makapal And also ang grab bar, okay. Sinunod nila sa kulay, dark gray, dark gray, dark gray. Ayos pala Magandang grab bar niya. Konbenyente hawakan, Mahalapad, mahaba. Madali mo ito makakapa. Okay, so tingnan natin yung harapan na ilaw. So dito mga brothers, sa harap, makikita natin yung kanyang projector lamp. Ayan, napakalakas nito mga brothers. Kasi may para magnifying yung lente nito mga brothers. So pag bumato yan talaga, maganda yung niyan, yung kalat niya sa kalye. Tapos ito yung daytime running lights niya. Mukhang malakas dahil ilan ang lines nito. Ayun yung ganda ng design,
may division dito and then may dot dito. Sad to say mga brothers, hindi po sinama ng Rusi yung built-in camera nito, no? So originally po meron tong camera rito, no? Ayan. Kaya signal lights na nandito sa kaliwa at nandito sa kanang pairings, no? Na pe-flex din yan, na LED na rin. Ayan, at ang kagandahan yung side mirror niya mga brothers nandito dahil nga isa itong sports tourer. So pwede mo rin itong tiklopin kung gusto mo. Ayan. Ayan. Kung gusto mo namang ilatag, pwede rin naman, walang problema. And branded Ben Cyclone na rin, no, by Songshen. So kahit wag ka na magpalit, dahil maganda naman ang iyong lente. Ayan, no, papalayo. Alright. Alright mga brothers, bike fitting tayo ngayon. So tingnan natin kung ano itsura ng isang 5.4 na kinapos sa height pag nakaupo dito sa Cyclone 400S. Ayan mga brothers, nakatingkayad ako, konti lang naman. And by the way, naka-boots po ako. So mataas ako ng I think mga 5'5 na ang aking height. Ayan, so wala namang problema. Namamanage ko naman. Yun lang, pag naka-side stand siya mga brothers, may kabigatan itayo yung motor, no? So kailangan nagle-leg workout kayo dito. Ayan, so para hindi kayo mahihirapan, lalo na yung mga kababaihan natin dyan. Okay, so meron siyang seat height na 780mm. Okay, and then ground clearance na 150, no? So tamang-tama lang kasi ako, sa tansya ko kasi 5'4 pababa, o ako 5'4 ako, 800mm, kaya-kaya ko pa yan sakyan. Pero pag 800 patas na, tingkayad na ako dyan mga brothers, no? So napakaganda. And also yung feels ng kanyang upuan, kahit manipis lang, aba suabe yung ano niya, foaming niya, no? At I think ito makapit ito kasi kinakapa ko yung upholstery niya kasi naka-plastic na yun mga brothers eh. Makapit naman siya, ayan no, sa balat ko pa lang, no? So hindi kayo rito basta-basta maiipitan ng yag balls pagka bigla ang preno, no? At ang kagandahan, mataas yung upuan sa likod, no? So hindi kayo magkakaumpugan dito ng angkas nyo kung sakaling sa mga sudden brakes. Okay na okay ito mga brothers, no? Okay din yung foaming dito sa likod, makapal na rin at magbibigay ng comfort sa inyong mga back ride, no? So dito naman sa kanyang riding ergonomics mga brothers, pagdating sa handlebar, ito yung nagustuhan ko sa sports tourer na to. So maganda siya, no? Nagbibigay siya ng upright. May konting yuko lang ako. Ayan, no? Kasi ang reach ko is around 23 lang o 24 lang yung braso ko. Maiksi lang po ako mga brothers, no? Pero konti lang naman, pero kung gano'n upright pa rin, no? So pwede pa naman natin to papalitan ng handlebar na mas mataas konti. Pero ako, adjustment lang ito, wala na ito magiging problema. And also yung turn radius, tama lang yung laki ha, pero pwede na rin. And subukan natin kung matutulak natin. Pwede. Pero hindi ko ito marirecommend na may tutulak nyo to sa mga maliliit na iskinita, mga makikipot na parking. Dahil ang laki niya, ang lapad niya, sigurado tatayo na kayo dito bago nyo ito mailabas sa mga masisikip na lugar. Pero once again, 5'4", not bad. Pero kailangan nakaboots kayo mga brothers na makapit para may tulak-tulak nyo to. Pag nakachinelas, negative. Ayan, so yung suspension setup niya na telescopic fork, okay naman yung suspension niya rito, no? May plane naman, and also yung kanyang monoshock, okay naman yung laro. Pero once again, malalaman natin yan pag tinest ride natin yung motor na ito. Kaya siguro sa mga makakabili, baka naman pwede kayo magpahiram para dito ma-feature sa ating short moto test ride. And also ang kanyang curve weight is sa 215 kg mga brothers. Sabi na nga ba, lalagpas ito ng 200 na kilo, no? May kabigatan na siya. Para sa akin mga brothers, pag tumaas na yung motor ng 200 kg, mabigat na po yan para sa ating mabababa na height. Pero okay naman, no? So may tama pa rin naman yung gaang niya, no? Hindi naman yung sobrang bigat na bigat talaga, no? At masasanay ka rin katagalan. Upuan check tayo. Isa pa ito sa mga pumukaw ng aking atensyon. So makikita natin na naka dual stitches siya rito. At may texture siya rito na magaspang. And then sa kabilang side, pagdating dito sa ibaba mga brothers, makinis na siya, no? Kinukurit ko yung upholstery niya, makapal at quality yung nilagay rito ng Rusi. Hindi nila tinipid, no? Buti naman at hindi ka na magpapapalit. Ayan. No, pagdating sa tangkay mga brothers, meron nga pala itong 21 liters at may claim nga rito ang Rusi o ang Songshen na kayang tumakbo nito pag full tank ng 500 km plus, no? Once again, depende pa rin yan sa riding hobby nyo, no? Road condition at bigat ng rider at saka syempre kung may angkas pa siya o mga dala-dala. Pero eto, ang ganda ng tangkap, may dragon pa kasi itong original na logo ng Songshen Dragon mga brothers. Yan. So punta tayo rito sa kanyang cockpit mga brothers. Ayan. Sasabi ko nga dun sa
short video natin na review nito, naka-fully TFT display na ito na colored, no? So hindi lang activated, pero magpakita tayo ng picture para may idea kayo. At ang kagandahan, dalawa yung kanyang USB charging port. Ayan. So meron pa ritong abang sa kabila. Kung ewan ko kung anong gusto nyong palagay dyan. Ayan, may extra pa siya. Dito sa kabila, ito is lagayan daw ng kanyang coolant, no? May nakalagay dito na coolant na sulat, no? So dito ka ata maglalagay ng coolant. Ayan. Ang susian niya nandito sa gitna, ordinary lang naman. And also yung kanyang naked handlebar. What I like sa handlebar niya, may number, no? So pwede nyong i-adjust kung ano yung gusto nyong layo o kung ano yung gusto nyong lapit. Ito yung susi, mga brothers. O, Songseng na rin, no? Okay naman. No? Looks premium naman ang pagkakayari. Okay? Dito sa kaliwa, mga brothers, makikita natin yung kanyang brake lever na parang akala mo aftermarket at adjustable pa nga ito, depende sa kaya ng iyong kamao. Okay, at ang handle grip, okay na rin ang rubber, kahit di na magpalit. At ang gusto ko rito, hindi nila tinipid yung M-bar nila dahil bakal na. At ang kagandahan dito, mga brothers, ang switches niya is merong backlight assist. So kahit gabi, kitang-kita mo pa rin yung mga switches mo kahit hindi ka na tumingin o kahit baguhan ka sa motor, makakatulong sa ito. At ang feels ng iyong switches, napaka-premium. Alamin natin kung ano meron dyan. Ito yung busina, ito yung left and right, ito yung hazard switch mo, no? Ito yung low beam and high beam. Tapos meron ka pang flasher. That's it. Sa kanan naman, mga brothers, makikita natin dito ang ganda ng baso. May tatak pa ng Cyclone. At ang pwede mo lang daw ilagay is .3 or .4. Alright, pwede dalawa, di ba? And then nandito yung mode ng iyong TFT, no? So hindi ka na pupunta doon para magdududut-dut kahit nagmamaneho ka, hindi na abala. Nandito na lang sa kanan. Walang hassle-hassle. No, ang switch mo rito, nandito yung electronic start mo. Ito yung switch ng ilaw, park light, and also yung iyong headlight, no? So ito sigurado yung daytime running lights mo rin. So nandito rin yung set ng TFT. Ayan, kung gusto mong baguhin, and also yung kill switch mo. Alright, so meron din itong backlight, mga brothers, katulad din dito sa kabila. Tapos yung brake lever ng preno, naku, ganda talaga nito. Oh, kahit di ka na magpalit, no, parang mahal din to, ha? Nasa 700 din yung ganitong brake lever, no? At ang handle grip, same approach. Okay, mga brothers, usaping makina. So ito nga rin yung makina ng Cyclone 400. So meron nga pala itong 401cc, mga brothers, and then twin cylinder siya, alright, na parallel twin, okay? No, liquid cooled na ito, so wala kayong poproblemahin kahit mag long rides kayo kung saan kayo pumunta rito sa Pilipinas. At kagandahan yung oil filter niya, pansasakyan na rin, no? So marami naman mga kaparehas niyan dito, wala kayong poproblemahin, no? So meron nga pala ito, mga brothers, na 42 horsepower and 39 Newton meter of torque. So not bad na rin. Nung na-test ride ko yung Cyclone, napakalakas ng arangkada ng modern classic nilang Cyclone, mga brothers. What if pa kaya ito, dahil ito ay naka full bird na motorsiklo. Sigurado malakas din ito. Meron siyang 6-speed manual transmission and with the feature of sleeper clutch and assist for better and smooth pag nag-ship tayo ng cambio. No, sana man lang ginawa na sana ng Songseng na 8 valves, no? At double overhead cam. Since ito meron lang na 2 valves per cylinder and also single overhead cam, no? Pagdating sa kanyang camshaft. Ngunit ganun pa man, okay na ito kung gagamitin mo lang sa touring, no? Maglo-long ride ka, mag-e-index ka kasama mga tropa o magbabayang-bayang ka kada probinsya, maaasahan mo tong motor na ito. Sigurado yan. So mga brothers, pag-usapan na natin ang presyo nitong bagong motor ng Rusi. So meron nga siyang cash price na 280,000, no? Ngayon kung gusto niyo utangin o gusto niyo naman mag-terms, magdagdag ng 60,000 pesos, no? In meron siyang 21,860 and 2 years meron siyang 12,235. Pagka 3 taon naman, mga brothers, meron siyang 930 and plus 300 dyan kung lagi kayong updated. Yun po yung tinatawag nilang rebate, no? So dito po yan sa Rusi Cubao, mga brothers. So mga brothers, mag-comment naman kayo kung ano masasabi nyo sa motorsiklo na ito at pag-usapan natin yan sa comment section. At syempre, share ng ating episode. Sa YouTube nanonood, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa tuwing meron tayong walk around. So ako po si Ike, mga brothers. Ride safe and cheers!